Naranasan mo na ba ang isang banal na bulong sa iyong espiritu, isang lihim na pangako mula sa Diyos na napakalalim at personal na parang isang marupok na apoy sa iyong mga kamay? Ano tayo, bilang mga tao, kaya madalas na ginagawa sa apoy na iyon? Tumatakbo kami sa hangin, sabik na ipakita ito sa mundo, naghahanap ng pagpapatunay, pagbati, o simpleng pagpapatunay ng nakikita. At sa paggawa nito, madalas kaming nagulat kapag pinapatay ng hangin ang mismong bagay na sinusubukan naming ipakita. Mayroong malalim, at madalas na hindi napapansin, karunungan sa banal na katahimikan. Isang espiritual na disiplina na nauunawaan na hindi lahat ng bagay ay inilaan para sa pagkonsumo ng publiko. Ang Diyos mismo, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nagpapatakbo sa mga lihim, na inihayag ang kanyang mga plano sa kanyang perpektong tiyempo. Binigyan niya kami ng isang malakas na tool, dila, at tulad ng sinasabi sa atin ng aklat ng kawikaan, hawak nito ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Sa aming espiritual na paglalakad, ang pag-aaral kung ano ang sasabihin ay mahalaga, ngunit ang pag-aaral kung ano ang hindi asterisk sasabihin ay pinakamahalaga. Mayroong mga sagradong puwang, banal na mga blueprints, at mga personal na laban na nawawalan ng kapangyarihan at pinahiran ng sandali na nalantad sila sa maling kapaligiran. Ngayon, galugarin namin ang 5 sagradong lihim, 5 lugar ng iyong buhay na sinasabi sa iyo ng Diyos na protektahan mula sa mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging lihim o hindi tapat, ito ay tungkol sa pagiging estratehikong espiritual, tungkol sa pagprotekta sa banal na gawain na ginagawa ng Diyos sa loob mo hanggang sa sapat na malakas upang mapaglabanan ang mga bagyo ng opinyon ng publiko at ang banayad na pag-atake ng kaaway. Ang pundasyon para sa buong pag-unawa na ito ay nakasalalay sa lakas na ginagamit natin sa aming mga salita. Ang Kawikaan Kapitulo 18 versikulo 21 ay hindi isang mungkahi ng patula, ito ay isang espiritual na batas. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang bawat salitang sinasalita natin ay isang binhi. Ito ay alinman sa halaman ng isang hardin ng buhay, paghihikayat, at pananampalataya, o naghahatid ng mga damo ng kamatayan, pag-aalinlangan, at pagkawasak. Kapag ang Diyos ay nagtatayo ng bago sa ating buhay, naglalagay siya ng isang banal na pundasyon. Lumilikha siya ng isang maisla na piraso ng espiritual na arkitektura. Ang aming napaaga o walang pag-iingat na mga salita ay maaaring kumilos bilang isang rekeng bola sa mismong pundasyon, na nag-aanyaya sa mga puwersa na naghahanap lamang na magnakaw, pumatay, at sirain. Dapat nating makita ang ating katahimikan hindi bilang isang kahinaan, ngunit bilang isang kuta, isang sagradong sinapupunan kung saan ang mga pangako ng Diyos ay natupok at protektado. Ito ay nasa loob ng kuta na ito ng inilaan na tahimik na maaari nating simulan na maunawaan ang una, at marahil ang pinakamahalaga, lihim na dapat nating malaman na panatilihin. Ang unang prinsipyong ito ay isa na sumusubok sa ating pasensya at ating tiwala higit sa lahat, huwag ibunyag ang pangitain bago ang oras nito. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng isang pangitain, isang panaginip, o isang plano para sa iyong hinaharap, ipinagkatiwala ka niya ng isang banal na binhi. Isipin ito sa ganitong paraan, ang isang magsasaka ay hindi kailanman maghuhukay ng isang binhi, araw-araw upang ipakita sa kanyang mga kapitbahay kung paano ito lumalaki. Upang gawin ito ay makagambala sa proseso ng pagtubo at papatayin ang potensyal na halaman. Naiintindihan niya na ang pinakakritikal na gawain ay nangyayari sa kadiliman, sa ilalim ng lupa, malayo sa mga mata. Ang aming mga espiritual na pangitain ay pareho. Dapat silang itanim sa mayabong na lupa ng ating mga puso at natubig ng panalangin at pagmumuni-muni, na nakatago mula sa mundo hanggang sa ang Diyos mismo ang tumawag sa kanila upang masira. Nakikita natin ang perpektong sagisag ng karunungan na ito kay Maria, ang ina ni Jesus. Sa Lucas Kabanata 2, pagkatapos dumating ang mga pastol at kinumpirma ang anunsyo ng anghel, ang banal na kasulatan ay nagsabi ng isang bagay na malalim tungkol sa kanyang tugon. Hindi nito sinabi na tumakbo siya sa palengke upang ipahayag ang kanyang pagpapatunay. Hindi nito sinabi na tinipon niya ang kanyang mga kaibigan upang ipagmalaki ang tungkol sa kanyang banal na pagtawag. Sa halip, sinabi sa amin ng Lucas Kapitulo 2 versikulo 19, ngunit pinangalagaan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito at pinag-isipan sila sa kanyang puso. Ang salitang, kayamanan, ay nagpapahiwatig ng isang bagay na napakalawak na halaga. Isang bagay na bantayan at protektado ang salitang,
pag-iisip, ay nagmumungkahi na pinahihit niya ang mga ito ng paulit-ulit, na nagmumuni-muni sa kanilang kahulugan, pinapayagan ang salita ng Diyos na kumuha ng malalim na ugat sa loob ng kanyang espiritu. Lumilikha siya ng isang panloob na santuaryo para sa pangako. Ito ay isang banal na lihim sa pagitan niya at ng kanyang tagalikha. Naunawaan niya, marahil intuitively, na ang gayong napakalaking at marupok na pangako ay hindi makaligtas sa kapaligiran ng pag-aalinlangan, paninibugho, at logika ng tao na tiyak na mapapalibutan ito. Ang kanyang katahimikan ay hindi pasibo, ito ay isang gawa ng mabangis, proteksyon na pananampalataya. Ngayon, isaalang-alang natin ang trahedya na kontrahalimbawa, ang kwento ng isang binata na nakatanggap din ng isang makapangyarihang, binigyan ng Diyos na pangitain, Joseph. Sa Genesis Kabanata 37, nabasa natin na binigyan ng Diyos si Joseph ng dalawang hindi kapani-paniwalang mga pangarap, na hinuhulaan ang isang hinaharap ng mahusay na pamumuno at awtoridad. Ang mga ito ay hindi lamang mga pantasya, ang mga ito ay makahulang blueprints ng kanyang kapalaran. Ngunit ano ang ginawa ni Joseph? Puno ng masigasig na kabataan at marahil isang ugnay ng kawalang hanggan, agad niyang inihayag ang mga pangarap na ito sa kanyang mga kapatid. Hindi niya sila pinag-isipan. Inihayag niya ang mga ito. Inilatag niya ang marupok na binhi ng kanyang kapalaran sa mesa para makita ng lahat, at sa paggawa nito, inilantad niya ito sa isang kapaligiran na makapal na may inggit at alitan. Ang resulta ay sakuna. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga kapatid, inflamed nila sila. Sinasabi ng banal na kasulatan na, kinamumuhian nila siya ng higit pa para sa kanyang mga pangarap at para sa kanyang mga salita. Ang napaaga na anunsyo na yun ay nag-aktibo sa mismong pagsalungat na haantong sa kanya sa hukay, sa pagkaalipin, at sa bilangguan. Habang ito ay ang lahat ng bahagi ng soberanong plano ng Diyos upang mapunta siya sa kanyang kapalaran, dapat magtaka ang isa kung gaano karaming sakit ang maiiwasan kung simpleng pinapahalagahan niya ang pangitain sa kanyang puso, na pinapayagan ng Diyos na maging matanda sa kanya bago pa man maipahayag ang pangako. Ang paglalakbay ni Joseph ay nagpapakita sa amin na kapag pinag-uusapan mo ang isang binigyan ng Diyos na pangitain sa isang hindi masiglang o hindi handa na madla, hindi mo sila inaanyayahan na magdiwang kasama mo, inaanyayahan mo ang mga espiritu ng paninibugho, kompetisyon, at pag-aalinlangan na makipagdigma laban sa iyong hinaharap. Ang iyong bagong ideya sa negosyo, ang iyong pagtawag sa ministeryo, ang makahulang salita na natanggap mo para sa iyong pamilya sagrado ito. Bantayan mo sila, manalangin sa kanila, hayaan ang Diyos na itayo ang balangkas ng lihim. Kapag oras na, hindi kanya hihilingin na ipahayag ito, ang iyong prutas ay ang iyong tagumpay, ang iyong ministeryo, ang iyong naibalik na pamilya sila ay magiging anunsyo, at walang makakaila sa kamay ng Diyos. Ang prinsipyong ito ay lampas sa pag-iwas lamang sa paninibugho ng iba, ito ay tungkol sa pagprotekta sa pangitain mula sa mga limitasyon ng iyong sariling pag-unawa. Kapag ang Diyos ay nagtatanim ng isang binhi sa iyong espiritu, ito ay isang perpekto, supernatural na konsepto. Sa sandaling sinubukan mong ipahayag ito sa iyong hangganan na wika ng tao, lalo na sa pagkabata nito, panganib mong bawasan ito. Sinusubukan mong pisilin ang walang hanggan ng plano ng Diyos sa maliit na kahon ng iyong kasalukuyang bokabularyo at loika. Maaari mong sabihin, sa palagay ko nais ng Diyos na magsimula ako ng isang maliit na grupo, kapag ang Diyos ay talagang nagpaplano ng isang pandaigdigang kilusan na magsisimula sa iyong sala. Sa pamamagitan ng pagsasalita nito sa lalong madaling panahon, ikinakabit mo ang iyong sariling maliit na mga inaasahan dito, at inaanyayahan mo rin ang iba na ay lakip din ang kanilang maliit na mga inaasahan dito. Ang katahimikan, sa kontekstong ito, ay isang gawa ng pagpapakumbaba. Ito ay pag-amin, Diyos, ito ay mas malaki kaysa sa akin. Wala pa rin akong mga salita para dito, kaya't ako ay mananatili, at hahayaan kitang tukuyin ito. Hahayaan kitang palaguin ito sa loob ko hanggang sa napakalinaw at napakalakas na hindi ito kailangan ng paliwanag, demonstrasyon lamang. Isaalang-alang ang proseso ng pagbuo ng isang mahusay na katedral. Ang arkitekto ay unang nagal-ihi ng buong kamanghamanghang istruktura sa kanyang isip. Ngunit hindi siya agad na naubusan sa square-square at sumigaw, magtatayo kami ng isang maluwalhating katedral na may pagtaas ng mga spear at stained glass windows. Hindi, pumunta siya sa isang tahimik na silid. Gumugol siya ng mga buwan, marahil taon, gumuhit ng detalyadong mga blueprints.
Kinakalkula niya ang bawat punto ng stress, bawat pader na nagdadala ng pagload, bawat masalimuot na detalye. Ang pangitain ay inaalagaan at binuo ng lihim. Ang pundasyon ay nahukay ng malalim sa lupa, na nakatago mula sa pampublikong pagtingin, matagal bago ang anumang magagandang pader ay magsimulang tumaas. Ang pinakamahalagang gawain, ang gawain na titiyakin ang istruktura ay nakatayo sa loob ng maraming siglo, ay ginagawa sa tahimik, hindi nakikitang sipag. Kaya ito ay sa iyong kapalaran. Ang oras na ginugol mo sa panalangin, sa pag-aaral, sa pag-unlad ng karakter na ang Diyos ay naguhukay ng pundasyon. Hindi ito kaakit-akit. Walang sino mang pumapalakpakan sa iyo para sa mga laban na nanalo ka sa iyong sariling puso, para sa integridad na iyong pinili kapag walang nanunood, para sa mga kasanayan na iyong binuo sa pagiging malalim. Ngunit ang nakatagong gawain ito ay kung ano ang susuportahan ang bigat ng kaluwalhatian na balak ng Diyos na ibunyag sa pamamagitan mo. Ang pagmamadali sa prosesong ito ay tulad ng pagsisikap na bumuo ng spire bago itakda ang pundasyon. Ang buong istruktura ay nakalaan para sa pagbagsak. Tingnan natin ang isa pang makapangyarihang halimbawa ng banal na pagpapapisa ng ito, Zacarias, ang ama ni Juan Bautista. Sa Lucas Kabanata 1, nakikita natin si Zacarias, isang matuwid na pari, na naglilingkod sa templo. Ang arkanghel na si Gabriel mismo ay lumilitaw sa kanya at naghahatid ng isang hindi kapani-paniwalang pangako, ang kanyang baog, matandang asawa na si Elizabeth ay magdadala ng isang anak na magiging tagapag-una sa Mesiyas. Ito ay isang direktang, angelic na nakatagpo sa pinakabanal na mga lugar. Gayunpaman, ano ang tugon ni Zacarias? Pag-aalinlangan. Paano ko masisiguro ito? Ako ay isang matandang lalaki at ang aking asawa ay maayos sa loob ng maraming taon. Ang kanyang lohikal na pag-iisip ay agad na nagpunta sa digmaan kasama ang supernatural na pangako. Ngayon, bigyang pansin ang tugon ng Diyos. Ito ay parehong paghuhusga at isang biyaya. Sinabi ni Gabriel, at ngayon ay tatahimik ka at hindi makapagsalita hanggang sa araw na mangyari ito, dahil hindi ka naniniwala sa aking mga salita, na matutupad sa kanilang itinalagang oras. Ipinatupad ng Diyos ang isang banal na katahimikan sa kanya. Sa loob ng 9 na buwan, ang buong tagal ng pagbubuntis ni Elizabeth, si Zacarias ay pipi. Bakit? Hindi lamang ito parusa sa kanyang kawalan ng paniniwala. Ito ay isang proteksyon para sa pangako. Alam ng Diyos na ang isang waver ang dila ay maaaring maghasik ng mga buto ng pagdududa at pagkalito. Alam niya na ang sariling pagkabalisa ni Zacarias, kung sinasalita ng malakas, ay maaaring lumikha ng isang kapaligiran ng kawalan ng paniniwala sa paligid ni Elizabeth, ang mismong daluyan na nagdadala ng pangako. Kaya't ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay isinara ang kanyang bibig. Inilagay niya ang pangako sa isang banal na incubator ng katahimikan. Sa mga 9 na buwan, hindi maaaring magreklamo si Zacarias. Hindi siya maaaring magtanong. Hindi siya maaaring makatwiran. Ang magagawa lamang niya ay panuorin ang tiyan ng kanyang asawa, isang tahimik, pang-araw-araw na patuto sa katapatan ng isang Diyos na ang salita ay lumipas sa kabila ng kanyang sariling pag-aalinlangan. Napilitan siyang mag-isip, tulad ng napili ni Maria na mag-isip. Ang katahimikan na yon ay nagbago sa kanya. Kinuha nito ang kanyang kaalaman sa pari tungkol sa Diyos at naging isang malalim, personal na paghahayag. Nang ipanganak ang sanggol at sinubukan ng mga kapitbahay at kamag-anak na pangalanan siya pagkatapos ng kanyang ama, ito ay ang tahimik na Zacarias na may mabangis na paniniwala, ay sumulat sa isang tablet, ang kanyang pangalan ay John. Sa sandaling nakahanay niya ang kanyang kalooban at ang kanyang salita, sa utos ng Diyos, binuksan ang kanyang bibig. At ano ang mga unang salita na sinalita niya pagkatapos ng 9 na buwan ng katahimikan? Hindi. Humihingi ako ng paumanhin na nag-alinlangan ako, wow, kamangha-mangha ito. Hindi, ang kanyang bibig ay napuno ng papuri at isang malakas na hula tungkol sa darating na kaligtasan ng kanyang bayan. Ang katahimikan ay naglinis ng pagdududa at pinuno siya ng espiritu. Ang prinsipyong ito ng isang protection, formative na katahimikan ay pinagtagpi sa buong tela ng banal na kasulatan. Ito ay isang banal na pattern. Isipin si Joseph. Narito ang isang binata na binigyan ng isang malalim, pangarap na technicolor mula sa Diyos, isang malinaw na pangako ng pamumuno at awtoridad sa hinaharap. At ano ang ginawa niya? Ang eksaktong kabaligtaran ni Maria.
Hindi niya ito pinag-isipan sa kanyang puso, inilaan niya ito ng pagmamataas ng kabataan. Tumakbo siya sa kanyang mga kapatid, ang mismong mga tao na nagalit na sa kanya, at mahalagang sinabi, "Hoy, sinabi lang sa akin ng Diyos na lahat ay yumuko ka sa isang araw." Pinagsalita niya ang pangako sa labas ng panahon, nang walang karakter na ay back up ito. Ipinahayag niya ang kapalaran bago kumpleto ang pag-unlad. At ano ang resulta? Ang pangako ay itinapon sa isang hukay. Ibinente ito sa pagkaalipin. Nagsinungaling ito at nakalock sa isang piitan. Mula sa isang pananaw ng tao, pinatay ng kanyang deklarasyon ang pangarap. Ngunit mula sa pananaw ng Diyos, ito ang simula ng pagpapapisa ng itlog. Ang mga nauna na salita ni Joseph ay nag-trigger ng mismong proseso na kinakailangan upang gawin siyang tao na maaaring hawakan ang katuparan ng mga salitang iyon. Ang pangako ay kailangang pumunta sa ilalim ng lupa. Kailangang maitago ito sa paningin. Sa loob ng 13 taon, si Joseph ay nanirahan sa kabuuang katahimikan tungkol sa kanyang pangarap. Nasa incubator siya. Sa bahay ni Potiphar, hindi niya ipinahayag ang kanyang kapalaran, siya ay natututo ng integridad, katiwala, at pangangasiwa. Siya ay hinuhulaan sa apoy ng tukso at maling akusasyon. Ang Diyos ay nagtatayo ng lalagyan para sa pangako. Sa bilangguan, nakalimutan at pinabayaan, hindi siya nagrereklamo tungkol sa kanyang pagtawag, natuto siyang maglingkod sa iba sa kadiliman. Natuto siyang gamitin ang kanyang regalo hindi para sa promosyon sa sarili, ngunit para sa kapakinabangan ng mga nakapaligid sa kanya, tulad ng panadero at ng cupbearer. Ang katahimikan ng selda ng bilangguan na iyon, ang pagiging malalim ng pagiging isang nakalimutan na alipin, ay ang mayabong na lupa kung saan ang Diyos ay nagtatanim ng pagpapakumbaba, pasensya, at isang malalim, hindi matitinag na pag-asa sa kanya lamang. Kung pinataas ng Diyos si Joseph sa kapangyarihan sa 17, ang kanyang pagmamataas ay ang kanyang pagkawasak. Ang panaginip ay durog siya. Kailangan niya ang hukay. Kailangan niya ang bilangguan. Kailangan niya ang mahaba, tahimik na taon kung saan ang tanging naririnig niya ay ang tahimik na bulong ng isang pangako na tila imposible. Ito ay sa banal na incubator na tinanggal ng Diyos ang pagmamataas, ang kawalang hanggan, ang karapatan, at gumawa ng isang tao na may malalim na pagkatao na kapag siya ay sa wakas ay dinala bago si Paraon, hindi niya sinabi, ito ay tungkol sa oras. Alam kong darating ito, hindi. Ang kanyang mga unang salita ay, hindi ko magagawa ito, ngunit ang Diyos ay. Kumpleto ang pagpapapisa ng itlog. Handa na ang lalaki na dalhin ang bigat ng pangako na natanggap niya bilang isang batang lalaki. Ito ang bahagi na madalas nating pigilan. Tumatanggap kami ng isang salita, isang pangako, isang panaginip mula sa Diyos, at ang aming unang likas na hilig ay ang pagbuo ng isang platform, upang may broadcast ito, upang humingi ng pagpapatunay para dito. Nais naming laktawan ang tahimik, nakatagong mga taon ng pag-unlad ng character. Ngunit mahal tayo ng Diyos para doon. Alam niya na ang isang pangako na natutupad sa isang sisidlan na hindi handa ay sa huli ay sisirain ang sisidlan at masira ang pangako. Kaya't maibigin niya na pinapasok kami sa aming sariling bersyon ng katahimikan ni Zacarias, ang aming sariling bersyon ng bilangguan ni Joseph. Maaaring ito ay isang panahon ng pagiging malalim sa iyong karera. Maaaring ito ay isang oras na ang iyong ministeryo ay tila walang bunga. Maaaring ito ay isang panahon ng personal na pagkawasak kung saan sa tingin mo ay ganap na nakalimutan. Hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Ito ang banal na incubator. Ang Diyos ay nagsasara ng iyong bibig, hindi lamang upang maprotektahan ang pangako mula sa iyong sariling pag-aalinlangan, ngunit upang maprotektahan ka mula sa bigat ng isang napaaga na katuparan. Siya ay nagtatrabaho sa iyo sa kadiliman, upang maaari kang lumiwanag ng mahusay kapag dumating ang oras para may hayag ka. Tinuturuan ka niya na pakinggan ang kanyang tinig kapag walang ibang mga tinig na nagpalakpakan upang makagambala sa iyo. Kinakalkula niya ang iyong espiritual na pandama. Sa ingay ng ating pang-araw-araw na buhay, sa pag-iingay ng ating sariling mga ambisyon at mga inaasahan ng iba, ang tinig ng Diyos ay madalas na isa pang tunog na nakikipagkumpitensya para sa airtime. Maaari nating pagkakamali ang ating sariling mga pagnanasa para sa kanyang direksyon, o ang palakpakan ng karamihan para sa kanyang pag-aproba. Ngunit sa incubator sa katahimikan ng bilangguan, ang ilang ng pagiging malalim, ang pagkabagot ng isang ipinagpaliban na pangako lahat ng iba pang mga tinig ay kumukupas.
Ang statek ay nawawala, at ang kanyang bulong, ang isa na naroroon, ay nagiging tanging tunog na mahalaga. Ito ay nagiging yung North Star, ang iyong angkla. Natuto kang makilala ang dalas nito, ang tono nito, ang texture nito, upang kapag sa wakas ay pinakawalan ka muli sa ingay, maaari mo pa ring marinig ito ng may perpektong kailan-awan. Isaalang-alang si David. Siya ay pinahiran na hari bilang isang teenager, isang batang lalaki na pang-amoy ng bukid. Ngunit ang susunod na bagay na nakukuha niya ay hindi isang korona. Ito ay isang alpa upang mapawi ang isang pinahihirapan, paranoid na hari at pagkatapos ay isang tirador upang harapin ang isang higanti. At pagkatapos ng maikling sandali ng tagumpay sa publiko, nakakakuha siya ng isang sibat na itinapon sa kanyang ulo at isang buhay sa pagtakbo. Ang kanyang palasyo ay ang ilang ng Ziph at ang mga katibayan ng Engedi. Ang kanyang mga courtier ay isang ragtag band na may 400 kalalakihan sa pagkabalisa, may utang, at hindi napigilan. Ang kanyang trono na silid ay ang malamig, mamasa-masa na sahig ng yungib ng Adullam. Sa loob ng higit sa isang dekada, ang pangako ng kaharian ay maaaring nadama tulad ng isang guni-guni, isang malupit na biro. Ito ang kanyang incubator. At ano ang kinukumpirma ng Diyos sa kanya doon? Hindi lang siya nagtatago kay Saul, natuto siyang mamuno sa nasira. Natuklasan niya na ang tunay na kaharian ay hindi tungkol sa kapangyarihan at luho, ngunit tungkol sa paglikha ng isang lugar ng kaligtasan at pag-aari para sa outcast. Natuto siyang labanan ng mga laban kung saan imposible ang mga logro, na pinilit siyang umasa sa diskarte ng Diyos, hindi ang kanyang sariling lakas. Natuto siya ng kapatawaran at pagpigil, 2 beses sa pagkakaroon ng buhay ng kanyang kaaway, si Saul, sa kanyang mga kamay at tumangging kumuha ng mga bagay sa kanyang sarili. Ang isang batang lalaki hari ay maghiganti, ngunit ang taong binubuo ng Diyos ay kailangang malaman na ang trono ay ibinigay, hindi kinuha, at ang tiyempo ng Diyos ay isang gawa ng awa. At sa mahaba, masakit na katahimikan mula sa trono, natagpuan niya ang kanyang tinig sa ibang paraan. Sinulat niya ang mga awit. Natuto siyang ibuhos ang kanyang puso, ang kanyang takot, ang kanyang galit, ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pagsamba bago ang Diyos. Ang incubator ay hindi lamang siya gumawa ng isang hari, ginawa siyang isang salmista, isang tao pagkatapos ng sariling puso ng Diyos. Nakikita mo ba ang pattern? Ang paghahanda ay palaging perpektong iniayon sa pangako. Ang kurikulum ng incubator ay dinisenyo kasama ang pangwakas na pagsusulit sa isip. Si Joseph, na nakalaan upang pamahalaan ang mga mapagkukunan ng isang bansa sa pamamagitan ng taggutom, natutunan na pangangasiwa at integridad sa bahay ni Potiphar at isang bilangguan. Si David, na nakalaan upang maging isang mandirigma hari na makakaisa sa isang bali na bansa, natutunan ng digmaang gerilya, pamumuno ng marginalized, at radikal na pagsamba sa ilang. Si Pablo, na nakalaan upang maging apostol sa mga hentil at isulat ang kalahati ng bagong tipan, na ginugol ng maraming taon sa disyerto ng Arabian, na nakuha ang batas mula sa kanyang kaluluwa at ang dalisay na biyaya ng ebanghelyo na na-download ng direkta sa kanyang espiritu, na malayo sa mga istrukturang relihiyoso na magpapawi sa paghahayag. Kaya, tingnan ang iyong sariling buhay. Tumingin sa lugar ng pagkabigo, ang panahon ng paghihintay. Huwag lamang makita ito bilang pagkaantala. Magtanong ng ibang tanong, ano ang sinusubukan ng Diyos na turuan ako dito? Anong mga tiyak na kasanayan ang nakuha ko sa pagiging malalim na ito na hindi mapag-aalinlanganan para sa aking susunod na panahon? Ang likas na katangian ng iyong kasalukuyang pagsubok ay nagpapakita ng likas na katangian ng iyong pagtatalaga sa hinaharap. Kung nakikipag-usap ka sa mga mahihirap na tao, marahil ay nakakalimutan niya sa iyo ang isang supernatural na pasensya at biyaya, na naghahanda sa iyo na humantong ng may malalim na pakikiramay. Kung nahaharap ka sa kakulangan sa pananalapi, marahil ay hinuhubaran niya ang iyong tiwala sa pera at nagtuturo sa iyo upang mahanap ang iyong seguridad sa kanya bilang iyong tagapagbigay ng serbisyo, inihahanda ka para sa isang hinaharap kung saan ikaw ay mag-aalaga ng mahusay na kayamanan para sa mga layunin ng kaharian nang hindi ito nagmamay-ari sa iyo. Kung sa tingin mo ay hindi nakikita at hindi pinapahalagahan, marahil ay nagtatayo siya ng isang hindi matitinag na panloob na pagpapatunay na nagmumula sa kanyang pag-aproba lamang, kaya hindi ka mapapalit ng opinyon ng publiko kapag sa huli ay nakikita ka. Ang iyong pagkabigo ay madalas na isang senadorias na ipinaglalaban mo ang kurikulum sa halip na yakapin ang aralin.
Ang pagyakap sa aralin ay isang postura ng tiwala sa radikal. Ito ay nakasandal sa presyon, alam na ito ay produktibo. Ang pakikipaglaban sa kurikulum ay mukhang nagrereklamo, paghahambing, at sinusubukan na pilitin na buksan ang mga pintuan na patuloy na isinara ang Diyos. Ito ay katumbas ng espiritual na patuloy na sinusubukan na laktawan ang isang grado. Sa palagay mo handa ka na para sa calculus, ngunit alam ng Diyos na hindi ka pa nakagusto sa long division. At kung hinahayaan kanyang laktawan ng maaga, hindi mo lamang mabibigo ang pagsubok, ang buong equation ng iyong kapalaran ay babagsak. Ang paglaban na ito ay hindi mapabilis ang iyong promosyon, pinahaba nito ang iyong paghahanda. Sa bawat oras na pinigilan mo ang iyong leeg na may pagmamalaki o whine tungkol sa proseso, ang potter ay kailangang tumigil, mapahina muli ang luwad, at muling isentro ka sa gulong. Ang iyong kapeitan, ang iyong inggit, ang iyong pagpilit sa iyong sariling tiyempo pinapanatili mo lamang itong umiikot sa parehong lugar. Ang pagyakap sa kurikulum, sa kabilang banda, ay aktibong pagsuko. Hindi ito pasibo na pagbibitiw, ito ay nakatuon sa pagsunod. Ito ang pang-araw-araw na pagpipilian na sabihin, Diyos, masakit ito. Nakaramdam ako ng suplado, hindi ko ito maintindihan, ngunit nagtitiwala ako na ikaw ang master teacher. Ano ang natututunan natin ngayon? Anong karumihan ang nasusunog mo? Anong lakas ang iyong kinakaharap sa akin? Ang mental shift na ito ay nagbabago sa buong karanasan. Ang presyon ay hindi na parusa, ito ay isang pribilehiyo. Ang hinihingi na boss ay nagiging isang whetstone na patalasin ang iyong pasensya. Ang pinansyal na pilay ay nagiging isang paanyaya sa isang mas malalim na pag-asa sa pagkakaloob ng Diyos. Ang kalungkutan ay nagiging isang santuaryo para sa pagbuo ng isang hindi nababagabag na pagpapalagayang loob sa iyong tagalikha. Isaalang-alang ang buhay ni Moises. Sa edad na 40, siya ay may pinakamahusay na edukasyon sa mundo, ang impluwensya ng korte ng Egypt, at isang nasusunog na pagnanasa upang maihatid ang kanyang mga tao. Nakita niya ang isang kawalan ng katarungan at, umaasa sa kanyang sariling lakas at posisyon, pinatay niya ang isang taga-Egypt. Kumilos siya, ngunit hindi pa siya pinahintulutan. Handa na siya sa kanyang sariling mga mata, ngunit hindi sa Diyos. Ang resulta, 40 taon ng pagpapatapon sa disyerto. Nagpunta siya mula sa pagiging isang prinsipe ng isang superpower sa isang pastol para sa kanyang biyenan sa gitna ng wala kahit saan. Tila ang panghuli demonyo, isang trahedyang pagtatapos sa isang pangako na kwento. Ngunit hindi ito pagtatapos, ito ang simula ng kanyang tunay na edukasyon. Ang kanyang unang 40 taon sa palasyo ay nagturo sa kanya kung paano nagtatayo ang mga tao ng mga kaharian. Ang kanyang susunod na 40 taon sa ilang ay nagturo sa kanya kung paano itinatayo ng Diyos ang isang tao. Ipinagpalit niya ang politika ng korte para sa pasensya ng pastol. Natuto siyang mamuno ng isang matigasang ulo, libot na kawan ng perpektong pagsasanay para sa pamunuan ng bansa ng Israel. Siya ay hinubera ng pagmamataas, ang karapatan, at ang pagsandig sa sarili na dumating kasama ang kanyang pag-aalaga ng palasyo. Ang araw ng disyerto ay inihurnong ang pagmamataas ng Egypt sa labas ng kanyang kaluluwa. Natuto siyang mabuhay sa pagkakaloob ng Diyos, basahin ang mga palatandaan sa kalangitan, upang makahanap ng tubig kung saan wala. Pinakamahalaga, natutunan niyang mag-isa sa Diyos. Nang sa wakas ay tinawag siya ng Diyos mula sa nasusunog na bush, siya ay isang ganap na naiibang tao. Ang taong minsan ay kumilos ng mapangahas ngayon ay nagsabi, sino ako na dapat akong pumunta sa paraon? Siya ay walang laman sa kanyang sarili, na siyang pangwakas na kinakailangan para sa napuno ng kapangyarihan ng Diyos. Ang palasyo ay gumawa ng isang takas. Ang disyerto ay gumawa ng isang tagapaghatid. Ang incubator ay mahaba, tahimik, at brutal, ngunit perpektong dinisenyo ito para sa darating na pagtatalaga. Ang prosesong ito ay madalas na hindi gaanong tulad ng isang mainit na incubator at higit pa tulad ng apoy ng refiner. Ang layunin ng apoy ay hindi upang sirain ang metal ngunit upang linisin ito. Kapag ang ginto ay pinainit sa isang matinding temperatura, ang mga impurities ang dross tumataas sa ibabaw. Ang refiner pagkatapos ay bihasang ice scrape ang mga ito. Ang init ay sinasadya, at ito ay na-target. Ang pressure na nararamdaman mo, iyon ang init na nakabukas. At ang lahat ng mga bagay na naisip mong nasa ilalim ng kontrol ang iyong kawalan ng tiyaga,
ang iyong lihim na pagmamataas, ang iyong takot sa tao, ang iyong pangangailangan para sa kontrol, ang iyong mga nakatagong kawalan ng katiyakan, lahat ito ay nagsisimula na bumubulusok hanggang sa ibabaw. Ito ay pangit, magulo, at masakit. Ang aming unang likas na hilig ay upang sumigaw, ilabas mo ako sa apoy na ito. Ngunit ang banal na refiner, na nanunood sa iyo ng mas mabuti kaysa sa maaari mong isipin, alam na kung hilahin ka niya sa lalong madaling panahon, ang Diyos ay makakakuha ng halo-halong pabalik. Mahal ka niya ng labis upang pahintulutan kang dalhin sa iyong pangako ang napaka mga bahid na magbabayad nito. Alam niya ang bigat ng kaluwalhatian na mayroon siya para sa iyo, at ginagawa kanyang sapat na malakas upang madala ito ng hindi masira. Ang apoy ay hindi tanda ng kanyang galit, ito ay isang tanda ng iyong halaga. Hindi siya nag-aaksaya ng apoy sa mga walang halaga na bagay. Ang mga sinaunang refiners ay may isang malinaw na signal para sa kung kailan kumpleto ang proseso. Patuloy silang magpainit at mag-skim, pagpainit at pag-skim, hanggang sa tumingin sila sa tinunaw na ginto at makita ang kanilang sariling pagmuni-muni, perpektong malinaw at hindi may hatid. Iyon ang layunin. Ang buong masakit, nagniningas na proseso ay tungkol sa pagmuni-muni. Ang iyong tagagawa ay nakasandal sa crucible ng iyong mga kalagayan, at hindi siya natapos hanggang sa makita niya ang kanyang sariling imahe, ang kanyang sariling pagkatao, na makikita sa iyo. Sinusunog niya ang pagbaluktot ng takot upang maipakita ang kanyang kapayapaan. Siya ay nag-skim sa dross ng pagmamataas upang makita ang kanyang pagpapakumbaba. Tinatanggal niya ang mga impurities ng pag-asa sa sarili upang ang iyong buhay ay maging isang perpektong salamin ng kanyang katapatan at kapangyarihan. Kaya't kapag nasa apoy ka, at naramdaman mo ang init, subukang alalahanin ang mukha ng isa na nakatingin sa iyo. Hindi siya isang galit na hukom, siya ay isang mapagmahal na manggagawa, masidhing nakatuon sa paglabas ng kagandahang inilagay niya sa iyo mula pa sa simula. Isaalang-alang si David. Narito ang isang binata na pinahiran ng propetang si Samuel na maging susunod na hari ng Israel. Ang langis ay sariwa pa rin sa kanyang ulo, ang pangako ay nagring sa kanyang mga tainga. At ano ang susunod na mangyayari? Isang victory parade, isang coronation, hindi. Nakakakuha siya ng isang promosyon sa music hero ng korte at tagapagdala ng sandata, na sinundan ng isang dekada at kalahating haba na masterclass sa pagtakbo para sa kanyang buhay. Pinahiran siya bilang isang hari, ngunit pinilit siyang mabuhay tulad ng isang takas. Ipinagpalit niya ang palasyo para sa mga kuweba. Ang kanyang trono ay isang malamig, matigas na bato. Ang kanyang mga kasama ay hindi mga dignitaryo at tagapayo, ngunit isang koleksyon ng ragtag ng 400 kalalakihan na inilarawan bilang lahat na, sa pagkabalisa o may utang o hindi napigilan. Ito ang kanyang kaharian, isang banda ng nasira, mapait, at desperadong mga lalaki sa isang yungib na tinatawag na Adullam. Ito ba ay tulad ng iyong buhay ngayon? Mayroon ka bang isang pangako mula sa Diyos, isang malalim na pakiramdam ng pagtawag, ngunit ang iyong katotohanan ay mukhang isang yungib kaysa sa isang palasyo? Ang mga tao ba sa paligid mo, ang mga pangyayari na iyong pinamumunuan, ay nakakaramdam ng isang koleksyon ng mga problema kaysa sa isang portfolio ng mga posibilidad? Maligayang pagdating sa School of King Hip. Ang yungib ni Adullam ay ang ilang ni David. Ito ang kanyang incubator. Ito ang apoy ng kanyang refiner. Sa kuweba na yun, ang Diyos ay nakakalimutan ng isang hari. Natuto si David na mamuno hindi sa pamamagitan ng utos, kundi sa pakikiramay. Natuto siyang magbigay ng inspirasyon sa pag-asa sa walang pag-asa. Natuto siyang maghanap ng tubig sa bato at diskarte sa katahimikan. Nalaman niya na ang pagpapahid ng Diyos sa kanyang buhay ay hindi isang tiket sa isang buhay na madali, ngunit isang tool para sa paglilingkod sa nasira. Kailangang matutong magtiwala sa Diyos para sa kanyang susunod na pagkain bago siya mapagkakatiwalaan na pakainin ng isang bansa. Kailangang malaman niya na patawarin ang kanyang sinumpaang kaaway, si Saul, bago siya maging isang namumuno sa lahat ng kanyang bayan. Ang pagmamataas na maaaring nagmula sa pagiging pinahiran kaya bata ay durog sa kadiliman ng kuweba na iyon. Ang impulsiveness ng kanyang kabataan ay naipit sa patuloy na banta ng kamatayan. Ang bawat solong araw ay isang aralin sa pag-asa, isang tutorial sa pananampalataya, isang pangwakas na pagsusulit sa integridad. Siya ay walang laman kay David, ang pastol na batang lalaki, upang mapuno siya ng espiritu ng isang hari pagkatapos ng sariling puso ng Diyos.
Ang pagpapahid ay gumawa sa kanya ng royalty, ang yungib ay naghanda sa kanya. At iyon ang susi na madalas nating miss. Tinitingnan namin ang pangako, ang pagpapahid, ibinigay sa atin ng pangarap na Diyos, at ipinapalagay namin na nangangahulugang handa na tayo ngayon. Ngunit ang Diyos ay mas interesado sa ating pagiging handa kaysa sa ating pagdating. Pinahahalagahan niya ang ating pagkatao sa ating ginhawa. Alam niya na ang isang pangako na natutupad sa isang hindi handa na puso ay sisirain ng mismong tao na sinadya upang pagpalain. Ang bigat ng isang korona ay durugin ng isang leeg na hindi pinalakas ng kahirapan. Ang responsibilidad ng isang palasyo ay masisira ang isang puso na hindi natutunan ang pagpapakumbaba sa isang yungib. Kaya, mapagmahal siya, matyaga, at kung minsan ay masakit, inihahanda ang sisidlan bago ibuhos ang pagpapala. O isipin ang tungkol kay Joseph. Siya ay isang binata na may panaginip na ibinigay ng Diyos, isang pangitain ng kanyang pamilya na yumuko sa kanya. At ano ang kanyang unang reaksyon? Ipinagmamalaki niya, inilabas niya ito sa mga mukha ng kanyang mga kapatid, na walang kabuluhan sa inggit at puot na pinukaw niya. Mayroon siyang pangitain, ngunit kulang siya sa karunungan. Mayroon siyang pangako, ngunit kulang siya ng karakter upang dalhin ito. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Pinayagan niya ang buhay ni Joseph na sistematikong buwag. Ang hukay ay ang unang paghinto. Ipinagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid, hinuberan ang kanyang mahalagang Amerikana ang simbolo ng pabor ng kanyang ama. Sa isang iglap, nagpunta siya mula sa pinapaboran na anak na nakalimutan ang kalakal. Pagkatapos ay dumating ang Egypt. Pagkaalipin sa bahay ni Potiphar. Dito, maaari siyang maging mapait. Maaari niyang isumpa ang Diyos at magbitiw sa kanyang sarili sa isang buhay na pagkaalipin. Sa halip, pinili niya ang kahusayan. Natuto siyang pamahalaan ang isang malaking estate. Nalaman niya ang kultura, wika, at pangangasiwa ng Egypt. Ang Diyos ay naging kanyang lugar ng pagkaalipin sa isang silid-aralan. Binigyan niya si Joseph ng isang MBA sa National Logistics, doon mismo sa bahay ng isang dayuhang opisyal. Ngunit ang pagpino ay hindi natapos. Kapag nagsimulang maghanap ang mga bagay, nasubok na ulit siya. Asawa ni Potiphar. Ito ay isang pagsubok ng integridad. Makompromiso ba niya ang kanyang pagkatao para sa isang sandali ng kasiyahan o isang pagkakataon sa pagsulong? Pinili niya ang katapatan sa Diyos at sa kanyang Panginoon, at ang kanyang gantimpala ay itapon sa isang piitan. Ngayon siya ay nasa bilangguan. Ang hukay ay isang pansamantalang pagkabigla, ang bilangguan ay isang permanenteng address. Dito, siya ay tunay na nakalimutan. Ang cupbearer na tinulungan niya ay nangangako na alalahanin siya, ngunit naglakad palabas at agad na nakalimutan. 2 higit pang taon, maaari mo bang isipin ang katahimikan ng mga taong yon? Ang tukso na maniwala na ang panaginip ay isang pantasya lamang ng kabataan. Nainiwan siya ng Diyos. Ngunit ang bilangguan, tulad ng cave ni David, ay hindi isang lugar ng parusa, ito ay isang lugar ng pangwakas na paghahanda. Sa bilangguan, hinuberan ng Diyos si Joseph ng kanyang huling idolo, ang kanyang pag-asa sa mga tao. Kailangang malaman niya na ang kanyang paglaya ay hindi magmumula sa kamay ng isang nagpapasalamat na cupbearer, ngunit mula sa kamay ng isang soberanong Diyos. Ito ay sa kadiliman ng bilangguan na ang huling mga vestiges ng mapagmataas na batang lalaki ay namatay. At sa kanyang lugar, isang mapagpakumbaba, matalino, may takot sa Diyos ang ipinanganak. Kapag sa wakas ay nakatayo siya sa harap ni Paraon, makinig sa kanyang mga salita. Ang pinakamalakas na tao sa mundo ay nagtanong sa kanya, "Maaari mo bang bigyang kahulugan ang aking pangarap?" Sasabihin ng batang si Joseph, "Siyempre kaya ko. Hayaan akong sabihin sa iyo ang tungkol sa ilang mga pangarap ng aking sarili." Ngunit ang pino na si Joseph, ang taong dumaan sa apoy, ay nagsabi, "Hindi ko ito magagawa, ngunit bibigyan ng Diyos si Paraon ng sagot na nais niya." Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang focus ay wala na sa kanyang sarili. Ang kaluwalhatian ay hindi na siya. Ang regalo ay hindi isang tool para sa promosyon sa sarili ngunit isang conduit para sa karunungan ng Diyos. Sa wakas ay nalaman niya na ang pangarap ay hindi tungkol sa kanya at sa kanyang mga kapatid na yumuko. Ito ay tungkol sa pagpoposisyon ng Diyos sa kanya upang mailigtas ang kanyang pamilya at ang buong kilalang mundo mula sa tagutom.
Ang hukay, ang pagkaalipin, ang maling akusasyon, ang bilangguan, lahat ito ay isang banal na kurikulum na idinisenyo upang makagawa ng isang punong ministro na maaaring mapagkakatiwalaan sa kapalaran ng milyon-milyong. Ang paghihirap ay ang landas patungo sa palasyo. Kaya ano ang itinuturo sa iyo ng iyong bilangguan? Anong mga kasanayan ang natututunan mo sa iyong Potiphar's house na tila nakadisconnect mula sa iyong pagtawag? Marahil na ang nakakabigo na trabaho ay nagtuturo sa iyo ng pasensya at kasanayang pang-administratibo na kailangan mong patakbuhin ang ministeryo na ipinangako sa iyo ng Diyos. Marahil na ang mahirap na relasyon ay nakakalimutan sa iyo ng isang kapasidad para sa biyaya at kapatawaran na magiging tanda ng iyong pamumuno. Marahil ang panahong ito na hindi mapapansin at nakalimutan ay ang paraan ng pagtuturo sa iyo ng Diyos upang mahanap ang iyong pagpapatunay sa Kanya lamang, upang kapag ang spotlight sa wakas ay hahanapin ka, hindi ka mabulag sa pamamagitan nito. Huwag hamakin ang silid-aralan na iyong naroroon. Ang Diyos ay isang master tagapagturo, at ang Kanyang kurikulum ay pinasadya para sa taong tinawag Kanyang maging. Hindi lamang niya inihahanda ang pangako para sa iyo, inihahanda ka niya para sa pangako. Ang proseso ay hindi isang kalsada, ito ang landas. Ang bawat pagkabigo, bawat pagkaantala, ang bawat saradong pintuan ay isang pait sa kamay ng master sculptor, na tinanggal ang lahat na hindi katulad ng obra maestra na balak niya na maging. Kaya't iiwan kita sa pag-isipan, ano ang isang aralin na itinuturo sa iyo ng iyong kasalukuyang bilangguan, na alam mong inihahanda ka para sa palasyo. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, dahil ang iyong kwento ay maaaring ang mismong bagay na kailangang marinig ng ibang tao ngayon. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, tiyaking mag-subscribe at mag-ring ng notification bell upang maaari kang sumali sa amin para sa susunod na video, kung saan tatalakayin natin kung paano tatawagin ang promosyon kapag sa wakas ay dumating ka. Hanggang doon, magtiwala sa Master Sculptor. Ito si Marco, nag-sign off.